Hello, good evening. So ICT mastery, there are only 6 things you need to know in order to become a successful trader. One time, po yung kill zone, liquidity, FBG, market structure, order block, premium versus discount. This first video is about time. So, kill zone. So, para bang ito yung anong oras ka mauupo sa chart, Bakit mahalaga ang kill zone? Sa ICT SMC trading, hindi sapat na alam mo lang ang support and resistance, FBG or order block. Mahalaga rin ang oras dahil doon pumapasok ang malaking volume ng mga institusyon mula sa bangko at institusyon, Simple rule, Asian session, kadalasang consolidation or range. London Open, madalas nagsisimula ang malaking galaw. Yan. So, New York, dalasang continuation ng London or reversal ng London. London close, profit taking at minsan reversal. Okay. ICT kill zone sa Philippine time. Ang nasa larawan ay EST. Kapag kinonvert mo sa Philippine time, +8. Ito ay mas practical na gamitin, Asian kill zone is 9 a.m. to 1 p.m. So, dito sa atin, nag-o-open yung market ng around 7 a.m. So, yan. Yan yung unang kanya. Paggising natin, 7, 8, 9. So, 9. Itong pangatlong candle na to. So, from 9 to 10, 11, 9, 10, 11, 12, 1 hanggang dito, yan yung Asian kill zone. Yan. While the London kill zone 3 p.m. to 6 p.m. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. Ito naman ngayon yung London kill zone. Yan. And then 8 p.m. to 11 p.m. is the New York kill zone. Ito naman siya. From this candlestick to this candlestick. Ayan siya. So, yun lang. Bibilangin mo lang siya rito. 7 a.m. And the London kill zone, close kill zone, is 11 p.m. to 10 a.m. So, this is 11 to 1 a.m. pala. Sorry, 1 a.m. So, yan yung mga kill zone. 9 to 1, 9 a.m. to 1 p.m. is Asian. 3 p.m. to 6 p.m. is London. 8 p.m. to 11 p.m. is New York. And then London close kill zone is 11 p.m. to 1 a.m. So, kaya itong New York na to at saka yung London close kill zone ay very volatile yan. Kasi nag-overlap si London at si New York, Para sa gold, sa experience ng maraming traders, pinakamalakas na oras is the 3 p.m. to 6 p.m. Yun na nga. 3 p.m. 3 to 6. Yan yung pinakamalakas. Dito madalas yung liquidity sweep, choke, BOS, and displacement candles. Sa New York Open naman, which is 8 p.m. to 11 p.m., yun yung malakas. Dito madalas yung mga major breakout pagka merong consolidation. Dito rin yung mga news volatility. And then, possible continuation ng London trend. Or reversal din. New York Midnight Open, ayun. Ayan. Ito ang ginagamit bilang daily reference point. Premium discount reference, bullish or bearish bias ng araw, especially kung nasa 1 hour ka, So, halimbawa, presyo nasa taas ng New York Midnight Open. For example, ito. Anong Midnight Open yan? Ito yung Midnight Open yan. Nasa taas daw yung price, bullish siya. Pero kung presyo nasa baba ng New York Midnight Open, ito yung open niya, yung price andito. So,
bearish siya. So, sabi dito, the New York Time open price ay ginagamit bilang daily reference point. And 8:30 a.m. New York time. Yan. Sa Philippine time is 9:30 kapag EST. Pag 8:30 naman, daylight saving time, 8:30 p.m. Yan. So, dito yung mga oras na to na maraming high impact news. Yan. Around 8:30 kung DST at 9:30 kung EST. Kaya madalas, ang pinakamalaking kandila sa gold, candle sa gold ay lumalabas sa oras na ito. Ayan. So, practical rules. Sabi niya, kuha tayo ng bias sa H1, set up sa M15, and then, most advisable, hintayin natin yung kill zone ng London, 3 p.m. to 6 p.m., or New York kill zone, 8 p.m. to 11 p.m. Anong hahanapin? Hanapin natin yung liquidity sweep. Kung may liquidity sweep during that kill zone. Kung may choke during that kill zone or may FPG. Yan. Sa mga oras ng kill zone na yan. Haba, gumagalaw na yung price. Hanapin natin yung mga yan. Order block and entry sa discount or buy. Entry sa discount, kung discount, buy, kung premium, sell. And kung wala sa kill zone, yan, yung mga yan, wala sa kill zone, yung mga hinahanap na yan. Kadalasan, mas mababa ang probability ng setup. So, kung nakita mo yung setup at wala dun sa kill zone, medyo hindi raw ganun kaganda ang probability. So, kahit maganda yung nakikita mong pattern, so kaya ang sabi sa ICT, yung price dapat nasa tamang oras at yung liquidity niya nasa tamang oras. Naka-align siya. Nangyari yung price pattern at liquidity sa tamang oras. Hindi lang presyo ang tinitingnan, oras at liquidity ang nagbibigay ng pinakamataas na probability sa trade. So, this is kill zone and price action. I hope na paki-like and share nyo yung video para at least maraming makapanood and paki-comment nyo na rin. Thank you.